Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, ang China nagturo po ng peking mapa, okay, sa mga public schools. Okay. Ah, para sa akin naman po, no, dapat ay ituro din po sa mga eskwelahan natin, sa mga paaralan, sa pampubliko at maging sa mga pribado rin para ma-cover po lahat ng future generation. Magkaroon naman ng laman ng utak nila, ang ulo nila at puso nila tungkol sa kasaysayan at tunay na kalagayan ng bansa natin. At siyempre pagmamahal sa bayan. Paano mong mamahalin ang iyong bayan o ang isang lugar kung wala kang koneksyon na wala kang koneksyon na nakikita rito, 'di ba? Now, eto pag-uusapan natin, eh, tignan yung kalokohan dito ng China ha. So ito po yung mapa ng Pilipinas. And this is what I was saying. Dapat nga po kasama ang Sabah sa ituturo din. Sapagkat ito po ay bahagi ng bansa natin, yung Sultanate of Sulu, pero ito pong West Philippine Sea. Okay? At saka yung papaano ba na tayo nagkaroon ng claim diyan? Ano yung PD 1596, yung annexation of the Kalayaan Island groups na kung saan ay sinasabi ni Apulacay, yang mga yan ay mga isla. At that was 1978, gumawa rin po siya ng another presidential decree, yung 1598. 96 yung kanina, 1598 naman yung para sa natin sa EEZ, yung exclusive economic zone natin. Nauna pa siya na gumawa niyan kaysa doon sa UNCLOS. 'Di ba? Na 80s lang nagsimula ang UNCLOS. Tapos 90s lang ito nagkaroon ng kumbaga na-ratifika. Now, ah dito sa claim kasi ni Apulacay sa KIG, no, etong mga islang ito, yung mga features diyan, tawag niya diyan sa mga yan at kino-consider ng lahat yan na mga isla. And therefore, they are entitled to 200 nautical miles exclusive economic zone. So magkakaroon tayo ng overlapping doon sa sa Paracel group of islands. Yung ganyan. Kaya lang, eto, ha, pagdating ng UNCLOS, ito naman po ay naging inconsistent sa UNCLOS. Bakit? Kasi ang UNCLOS, pino-provide nito 200 nautical miles lang din naman, pero hindi po isla ang mga features diyan. Okay? So dapat posisyon ng Pilipinas dito at yung mga nauna nating batas katulad ng PD 1596 at yung PD 1598 natin ay maituro din po sa mga estudyante. Okay? Kasi ang China, sabihin man natin na noong 2016, yung arbitral ruling, that's a landmark ruling, na kung saan nilinaw nito yung mga features, yung mga entitlement ng mga yan, at uh, nilinaw dito na Pilipinas ang may karapatan diyan dahil yan base sa ating sa EEZ natin na provided ng UNCLOS. Di ba? Now, alam niyo po ba na ang Pag-asa Island ay hindi po kasali? Yung Pag-asa Island, hindi ito kasali sa exclusive economic zone natin. Oh, alam niyo ba yon? 200 nautical miles. Okay, pag mula doon sa 12 nautical miles na territorial waters. So, from the 12 nautical miles, 200 nautical miles EEZ. E yan po ay lagpas ng 86 nautical miles. Diba? So lumilitaw po, technically, itong Pag-asa Island ay overseas territory ng Pilipinas. Kumbaga sa Amerika, yan po ang Guam. Yan po ang Hawaii. Kasi malayo yan sa kanila. Okay? So ganun po yung category niyan. Ang tanong, atin ba talaga ang Pag-asa Island? Yes, atin po yan. Now, eto tignan nyo ginawa ng China. Noong 1927, ito yun, 1927, naglabas sila ito ho yung basihan ng 10 dash line nila.
na 11 dash line originally, naging 9 dash line, tapos ngayon ginawang 10 dash line. So, ang may kagagawan po nito ay ang Taiwan ngayon. Kasi sila yung original na gobyerno sa mainland China bago naging communist. So 1927, itong isang pribadong nilalang ay nagpa-imprenta ng ganitong klase ng mapa na kung saan ay kiniklaim po nila na lahat daw ng naging bahagi ng dakilang imperyo ng mga singkit ng China ay babawiin nila oras na sila po ay muling lumakas. So, ito yung China. Okay, yan. Yan. Ngayon, sa kanila naman, tinan yung Korea, hindi nasakop. Diba? Ngayon, dun po sa kanilang national humiliation map ay ang dami nilang sakop dito. Yan. Etong iba kasi ritong teritoryo napunta sa Russia, yan kung saan-saan napunta. South Korea, North Korea, and then Taiwan. Pero kapansin-pansin dito ito. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kung paano tayo isinali nila diyan, this is not a fake map. Fake map. This is a real map. Okay? Yan lang malinaw rito. Totoo tong mapa na to, kaya lang po, yung claim nila ay mali-mali. Yung basis dito. Kasi katulad yan, itong B2. Okay, yung B2 na yan, ay ano siya? Ang labo basahin. Okay, ito po ang Holo-Sulu. Yan. So in-spare niya ang Palawan kasi po nung araw, ito pong Holo-Sulu, meron itong sariling kaharian. Actually, hindi naman talaga sila bahagi ng Pilipinas eh. Technically, hindi. Nagpasailalim lang sila nung panahon na ni Diosdado Macapagal para bawiin ng Pilipinas. Binigyan nila ng authorization ng contract ang gobyerno noon na magkaroon kayo ng karapatan in 20 years at para bawiin ninyo ang aming lupain. Okay? Tapos sumunod nun ay ipinasa ilalim na nila. Kumbaga, etong mga years ng Royal Sultanate of Sulu, they ceded their territory, yung mga lupain nila, sa national government ng Pilipinas. Now, nitong 1927, naglabas sila noon ng mapa. Sakop po diyan sa nilabas nilang mapa ito. So, kasama yung Brunei. Okay? Yan. Ang Malaysia, and then portions of Indonesia, and then Sabah, and then Holo-Sulu. At kapansin-pansin dito, asa ng 10 dash line? Wala dyan. Di ba? Wala dyan. Kasi 1940s lang nila yan ginawa eh, yung 10 dash line. Ganito lang talaga sila. Yan lang talaga ang kanilang basis. Tumawid lang sila dito para sakupin etong kaharian na to kasi si Paduka Batara ang ginawa nito, bumisita diyan sa China at nagbigay ng napakaraming magagandang regalo. So, inisip ng mga taong ito na si Paduka Batara ay sakop ng China. Kaya lang later on, ito po ay napatunayan na mali. At talaga namang mali-mali ito. Ang nakakaasar lang rito, pinapayagan ng China na ituro ito sa mga public schools. Diba? Kita, fake news, kumbaga, pinababayaan nila, pinapayagan nilang ituro. Para maitanim lang sa isip ng mga mamamayan nila na ito yung ating nakahihiyang kasalukuyang kalagayan na tayo ay sinakop ng mga Western countries. Na dati tayong dakilang bansa, which is totoo naman. 'Di ba? Mga ano tayo, imperyo. Oh. At oras na makabalik tayo sa dati nating lakas, bawiin natin lahat ng mga 'yan. Okay. So kaya may mga disputes ngayon. Now, noong 1935, ayan na po, itinama na po nila ang kanilang national humiliation map. But still, ganun pa rin naman. Okay? Ang nawala lang po rito, ito. Nilubayan nila ito, ang Sultanate of Sulu. 'Di ba? Dati nandito. Hmm. Yan. Pero claim pa rin nila 'to. Yan. So yan lang nagbago diyan. 1935. 'Di ba? Ito. Mongolia,
Russia, Russia, ito naman na Bhutan, yung mga India, yan naman yung iba diyan, 'di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, paikot ang kaaway nila, even Russia kaaway nila. Hmm. Colonial powers carved out China 1850 to 1910. 'Di ba? Ayan napunta sa Russia yung iba, ito yung Mongolia, dalawa yan, merong inner, oh, kinuha rin nila. So, ang kahalagahan po kasi nito na itinuturo ang kasaysayan sa mga estudyante para hindi tayo yung tatanga-tanga kumbaga lalo na ngayon. Ano ba ang may matindi tayong usapin? Ang West Philippine Sea. Para yung mga susunod na henerasyon, aware na aware sila sapagkat laganap ang false information na ginagawa po ng China. 'Di ba? Dito lang nakita lang ninyo yung basihan dito na etong national humiliation map nila. Bakit ipatuturo nila 'to sa eskwelahan kung hindi nila 'to itinuturing na opisyal na mga mapa at claim nila, 'di ba? At ito lang maliwanag na maliwanag. Kaya nga po tayo nanalo sa arbitral ruling Dahil mismo yung kanilang basihan, hindi po nagpapakita ng 9 dash line. Wala, 'di ba? Ito sinakop nilang lahat diyan. So problema na nila 'yan. But for the Philippine case, walang 9 dash line or 10 dash line dito sa area na 'to. Diba? So mahalaga po, ito mismong pinakikita ko sa inyo ay malaman din ng mga kabataang estudyante. Nang sa ganun, paglipas ng panahon, alam na alam nila ano ang tunay na mga nakaraang kwento diyan po sa West Philippine Sea. 'Di ba? Nang sa ganun, hindi tayo madadali na, alam mo, perpekto yung administrasyon ng dating presidente ni Tatay Digong. Napakabait lang ang China sa atin. Tapos siya din, tama naman siya na ipamigay na lang natin 'yan, kilalanin natin kasi sa China naman 'yan. Oh, kasi eto tignan mo yung mapa, 'di ba? Kasi ang China ang claim ganyan, 'Yan yung purple na 'yan, yung purple na 'yan, eto, oh. 'Yan po ay, um, national boundary nila 'yan or territorial boundary nila yung purple na 'yan. At ang, eto, yung 10 dash line po nila na inilabas, ito po ay bumabaybay pa ganito, ayan hindi lang pinurple dito pero purple ang kulay niyan sa ibang mga official maps nila lalo na sa latest. Na ibig sabihin yung mga nakapaloob dito ay teritoryo nila kung saan papanong pwede nilang ipatupad ang kanilang mga batas sa lupa at sa loob ng territorial waters nila na 12 nautical miles, ganun din po ang bisa at lakas within the 10 dash line. Kaya lagi nilang sinasabing nilabag natin ang territorial sovereignty nila. Tayo naman, ang ginigiit natin, ang West Philippine Sea, ang ating karapatan po ay sovereign rights. 'Di ba? So magkaiba talaga, conflicting talaga. Kaya dapat 'yan, ito po ay ituro. Because ako naniniwala ako talaga darating tayo sa panahon ng mga false information sa mga eskwelahan. At ang madali pong maloko, yung walang mga kamuwang-muwang sa kasaysayan. 'Di ba? Hindi nila matanggap na marami nang nagbago sa kanila. Kaya to the point na mapaaway sila, go ahead lang, okay lang sa kanila 'yon. Ultimo ang kanilang kaalyado, supposed to be na Russia, naagawan rin nila. Andito yung Vladivostok, diyan. Yan, sinetel na nila yung teritoryo nila diyan, pilit pa rin nilang kinukuha. Na settlement na nagkaroon na ng settlement sila, 'di ba? Kaya kinakailangan ito po, ako naniniwala mahalagang ito'y maituro. 'Wag lang po sanang maging problema natin dito ay humarang ang DepEd Secretary. Dahil puwedeng idahilan po rito, bakit ituturo 'yan para magdagdag ng gatong sa sigalot, 'di ba? Ay yung issue po sa West Philippine Sea, ito po ay usapin na kung tutuusin, wala namang kinalaman sa ating mga bituka, 'di ba? Pero bilang Pilipino at integridad ng ating bayan,
at ng ating pagka-Pilipinong sinasabi nating lahing kayumanggi, lahing matapang, importante po ito na malaman natin. Malaman din ng mga darating na henerasyon saan po ang ating basihan, 'di ba? Ano yung UNCLOS? Ano yung territorial claim ng China na 10-dash line? Ano 'tong KIG ni Apolacay, 'di ba? Para hindi po sila maloloko na, kagaya eto, naalala ko lang. Etong sila Mr. Sasot, sinasabi nila noon na papaano itong kasi sinasabi natin, 'di ba? Ah, those within the 200 nautical miles exclusive economic zone natin per UNCLOS is ours. Now, if we follow that argument, dapat po i-pull out na raw natin ang mga tao nating naninirahan diyan sa Pag-asa Island. Bakit? Because that is beyond the 200 nautical miles EEZ. Tama naman 'yon, 'di ba? So kung hindi po alam ng susunod na henerasyon, papaano 'yan? Oo na lang ang mga bagong henerasyon, 'di ba? Natatanga-tanga sa tunay na mapa ng Pilipinas. Hindi nila alam kung ano ang nananatiling karapatan natin diyan po sa KIG. KIG diyan po sa Pag-asa Island bilang ating overseas territory. No. 'Di ba? Kaya kailangan 'yan eh. Sabi ni Sarah Confidential, itinuturo 'yan para linlangin tayo ng China. Pati ba mga teacher pro-China na rin? Ang alin pong itinuturo? Ito po ba yung tinutukoy ninyo? Hindi ho 'yan. Wala po akong sinabing gano'n. Okay, ang pinaliliwanag ko kanina about this, ito po ay 1927 map of national humiliation nila na ang kanilang mga basihan dito, no, nung nagpa-imprenta nito na pribadong tao ay may maling nilalaman at wala naman tayong pakialam sa ibang bahagi nito eh. Ang main concern lang natin is ito. Yan. Kasi sinasabi nila lahat ng nasa black line or green line na yan ay kanila pong original. Okay, original China, original territory. Pero kapansin-pansin dito, nadamay ang Holosulu. Okay? So that is because of Paduka Batara na nagbigay ng napakaraming mga regalo sa emperador ng China nung bumisita siya. And apparently, hindi na po siya nakabalik ng Holosulu. Pero kapansin-pansin dito, if this is the ancient territorial boundary nila, 'di ba? Hindi wala pong karapatan talaga ang China i-claim itong portion na to bilang bahagi ng 10-dash line. 'Di ba? Itong mapang ito ay ipinatuturo nila, ginagamit ito sa mga pagtuturo sa mga public schools ng China. Dahil nga may pagkakamali rito, so nagkaroon ng update, 1935 ito. Wala na ang Holosulu. Hindi na nila isinama. Pero maliwanag pa rin, at this time, hindi po nila kiniklaim na ito po ay hanggang dito. Yan. Wala pong territorial waters sila noon na hanggang ganitong gilid natin. Wala. Okay? Kaya maliwanag na maliwanag, gaano ka-importante kasi ang alam po ng mga Chinese ngayon na produkto nito, no? Yung mga matatanda ngayon, no, na nakaabot ng ito po ay ituro ng mga 1935 ganyan, 1940s or maybe hanggang ngayon, lahat ng 'yan ay kanila at bahaging 'yan ay babawiin nila pagdating ng paglakas ng China. Palagay ko naman ngayon hindi na po ito tinuturo talaga. Kasi nga mali po ang laman ng mapa na 'to. Ayan may mga teritoryo rito na hindi naman talaga naman kanila, kini-claim nila. Oh, 'di ba? Kaya in-update nila ito rito, inalis ang Holosulu. Pero ito ang pinakaimportante rito, not the Holosulu. Dito nagpapakita na wala po silang claim noon pa man dito diyan po sa yung 10-dash line nila. Kaya nga sinasabi sa arbitral ruling na walang basihan, walang historical basis ang China.
diyan sa kanilang claim. Okay, so ito I hope, may natutunan po kayo sa walang hiyang klase na ginagawa ng China na kahit na mismong, sarili nila, 'di ba, sarili nila, pinapayagan nila na paglololokohin. Hmm. Basta lamang, sa interes nila. At dahil po diyan sa fake news, historically proven ang China kahit sa fake news parang mga DDS, mukhang dito nagmana, ay kumakapit. Magawa lang ang kanilang kagustuhang mapaniwala ang mga tao sa mali nilang kwento. Now, kaya para sa akin dapat ang usapin ng West Philippine Sea ay pinag-aaralan sa mga eskuwelahan. 'Di ba, para ang mga susunod na henerasyon, hindi po tatanga-tanga at hindi maloloko. Ika nga, ang lamang ang taong may alam. Kapag meron kang alam, hinding-hindi ka malalamangan. 'Di ba po? Mm. Alright, so iwan muna natin ito. Ah